Pinapaniwalaan nila na pag kumain ka dito sa Starbucks na to, makakapasa ka at magkakaroon ka ng high score. Sino pang hindi? Ikaw na. Hey. So guys, i-try na natin yung Yufu and fried chicken. Guys, next food, crab stick. Hi guys, welcome back to my channel. So it's another day here in Fukuoka in Japan, and for today's video guys, we are doing a tour. So nagbook lang ako ng tour sa Klook. So we will go to Beppu, yung parang hot spring area, sa Dazaifu, and then sa Yufuen. So tatlong area yung, or tatlong places yung i-visit natin today. And then yung meet up point lang ng Klook tour is nandito lang malapit sa may Hakata station. That's why I love the location of my hostel, Hearts Capsule, kasi super lapit niya lang sa meet up point. Actually may shortcut doon, 3 minutes walk lang. 3 minutes walk lang kasi ang hotel namin, pag nag-shortcut ako, nasa likod na ako ng Hakata station. Pero maaga pa naman, 8 pa lang, 8:20 pa naman yung meet up. May 20 minutes pa ako. Dito na ako dumaan sa harap, mas malayo, mga 8 minutes. Kung sa likod, mga 3 minutes lang. Kasi parang gusto ko muna mag-breakfast. Maghanap muna tayo ng makakain dito sa may harap lang ng train station. Let's go! Guys, ito ulit yung Hakata area. Dito kapag magbabas kayo, nag-i-stop dito yung bus. Nung galing ako sa port. Ito may coffee shop dito. Two least lonely people in the world. And then, Hakata Station! The big station! Tapos yung katabi niya lang ulit, si OI. Ayan, si OI, Bugs. Diyan yung maraming mga murang pagkain din, no? Yung mga nakapack na pagkain, pack lunch, dinner, may mga grocery din dyan. Papasok tayo sa Hakata train station. So, ang meet up point ng mga Klook tours, guys, nasa likod. Ito kasi yung front, diba? Ito yung front. Papasok ka dyan, tas didiretso yung pinakalikod, mag-i-exit ka dun sa pinakalikod, tas makikita kayo dun, Lawson. Guys, Hakata Station. Ito yung pinaka-front niya. Papasok mo lang dyan, tapos super dire-diretsuhin mo lang doon. Tapos mag-exit ka sa pinaka-dulo. Tapos pag-exit mo, left. Left, may makikita ka ng Lawson doon. Tapos makikita mo doon, may mga tour groups, ganun. Maraming mga nag-aantay doon ng mga tour buses, ganun. Bibilisan ko lang yung paglakad kasi baka malate pa ako sa kaka-vlog ko. But anyway, ito yung station. Lagi naman natin itong nakikita, so familiar na kayo dito sa Hakata Station. Very busy station. Ngayon is mga 8 na pala, 8:06. Again, is nakalimutan nyo lang, Hakata may JR lines dito, Shinkansen, Airport Line, and mga metro subways. That's the good thing about this location sa Hakata, kasi 2 stops lang pala yung airport. So kung papunta tayo sa airport, ang lapit lang. Parang feeling ko ito yung pinakamadaling airport na pauwi natin na pag-commute, no? Kasi from Hakata Station, mag-airport line lang tayo, tapos 2 stops lang siya, B. Ito na, malapit na tayo sa exit. Ayan, malapit na tayo sa exit. Ayan yung exit, no? Dito sa left, andyan yung mga sinasabi kong may mga ramen, no? Ayan, baba lang kayo, may food court. Akyat kayo second floor, may mga ramen street dyan. Pero since may tour tayo, dito tayo, mag-exit tayo sa Hakata Station. Charan! Pag exit nyo, left lang kayo. Left. Tapos may makikita kayo dyan mga Starbucks, no? Starbucks. Tapos doon sa maglakad pa kayo hanggang doon sa area niya ng Starbucks, tapos iganon nyo lang, may Lawson doon. Ang hotel ko kasi nandito lang actually dyan, so pwede akong lumakad dyan sa likod para 3 minutes lang. Pero since bida-bida ako, parang gusto ko kasing ipakita sa inyo yung way, kasi pag nasa likod ako, hindi ko masyadong maipapakita yung way papuntang meet up point. So dito ako dumaan sa harap para din maipakita ko sa inyo na pagpasok ng Hakata Station, exit left. And ito na yung makikita nyo. Makikita nyo Starbucks. Dire-diretso nyo lang. Ayan, may mga makikita kayo naka-ano na flag. May mga naghahawak ng flag ng mga tour guide. So iyan na iyon. So ito yung binuk ko sa Klook, no? Dazaifu, Yufuen, Beppu Ropeway, and Sausage Hell Day. So actually original price niya is 4,438, pero naka 50% off sila. Kaso limited offer lang to, guys. Meron ding 20% off. So pag 50%, ayan, 2,194 lang. Tapos sa Go Easy daw. Ito Easy Go pala, Easy Go.
The Zaifu? No. Ano? No, not the Zaifu. Alright. Ito pa yata. May mga ibang Go Easy pa dito. Excuse me, the Zaifu? No. Oh, here. Ah, it's you again. I'm here. I'm back again. Yeah, just the two. You just read? Two line, okay? Okay. Yeah, okay. I see that your name, okay? Alright. Okay, good luck today and live here, Okay, okay? so thank you. So, ayan, ito yung Lawson guys na sinasabi sa Klook Tour, di ba? Sasabihin niya dito ang meet up, Lawson Fukuoka Oriental Hotel. So bili muna tayo ng breakfast. May 10 minutes pa naman tayo or 20 minutes pa tayo. Medyo maaga naman tayo today. So we can check breakfast here sa Lawson. Okay, hanap tayo ng mabe-breakfast dito sa... Kaso, ang hirap naman kumain ng ganito, no? Kasi mabilisan lang. Pero pang lunch na to eh. No, yung mga ganyan, oh. Ang presyo niya guys, mga 555 yen. So, siguro mga 200 pesos to. Ay, ito may ano pa, oh. Ramen ba yan? May karne eh. No? Oo nga, pork ramen, ah. Magkano to? 690 yen. Dito lang tayo sa mga sandwich para madali lang kainin. Meron dito masarap yung egg sandwich. Ito guys, sobrang simple lang nito. Pero nasasarapan ako dito sa egg sandwich. Pero gusto mo, dalawang flavor tayo. Egg tsaka tuna na lang. Ayan, dalawang flavor. Egg and tuna. This is 268 yen. So mga 100 pesos. Ayan, maraming bread din dito. Ooh, melon pan. Parang sarap nito, fluffy. So yun guys, bumili lang tayo ng sandwich. Ito yung egg tsaka tuna. Masarap tong egg eh. Tsaka orange juice. Gusto ko sana magkape kaso pag may tour, yung kape na may gatas kasi gusto ko. Baka medyo lactose intolerant kasi ako. So ito na muna. Mamayang hapon na lang pagpatapos na yung tour, pwede na magkape siya. Papalapit na daw yung bus, let's go. Pwede yata kumain sa loob ng bus kasi wala namang message na bawal. Tuna. Grab. Guys, this is my tour mates. Medyo madami kami for this tour, no? I think mga nasa 20 siguro kami. Yun guys, we've arrived on our first stop dito sa tour na to, the Zaifu. So the Zaifu is still within the Fukuoka Prefecture. So again, ang region niya is Kyushu. Parang sa Osaka, 'di ba, nasa Kansai area siya. Dito naman Kyushu area, nasa Fukuoka tayo, and then the Zaifu. So Fukuoka Prefecture tas the Zaifu City. So ito yung itsura ng the Zaifu, guys. Ayan, ganyan yung spelling niya. The Zaifu. Medyo quiet lang. Alam mo naman yung dito sa may Kyushu area. Ganyan lang talaga siya, no? Super quiet lang ng mga pinupuntahan dito. Lakad-lakad lang tayo. Tignan mo kaya feeling ng tumira ka sa ganyan, no? Quiet neighborhood lang siya. Kahit tourist spot na to, ha? Tourist spot area nito pero quiet pa rin. Ayan, very Japan yung mga vending machine, di ba? Kahit nasa kalsada lang, out of in the middle of somewhere. Yung mga cute na ramen shops. Ayan. Itong tourmate ko na nakapula. Tagalog ba siya? Naintindihan niya ba yung sinasabi? Nagpapahuli siya. Gusto ko nga magpahuli. Kasi nga, di ba pag nag-vlog ako, ayokong nasa harap ako or ayoko may nakakarinig. So nagpapahuli ako. Tapos pag nagpapahuli ako, nagpapahuli din siya. So nagpapahulihan kami. Bahala ka. Gusto ko ako yung nasa huli. Para free lang ako. Kasi nahihiya ako pag naririnig ng mga kasama ko. So gusto ko may freedom lang tayo. Nasa huli lang tayo. Chill lang. Ganda-gandahan lang yung labanan. May mga temple na dyan, ha. Dito daw sa the Zaifu, meron tayong i-visit na temple for the gods of research and learning. So yung mga estudyante or those people who are taking the exam, usually napupunta daw sila sa shrine. Shrine pala, hindi pala temple, guys. Pupunta tayo sa shrine, tapos doon ka mag-pray for guidance, na sana makapasa ka sa mga exams mo. So if meron kayong mga papalapit na exams, punta kayo dito sa Fukuoka, sa may the Zaifu area. And then mag-pray din kayo sa gods of research and learning. Tapos merong train station dito. Tapos sabi ng tour guide namin, kung makikita nyo, hindi siya Japanese style, no? Parang Chinese style siya. Ayan, no?
Chinese character ba yan? Pero Chinese daw yung design ng train station na to. Yung Gods of Research and Learning nga. Nalimutan ko yung pangalan na sinabi niya. Medyo mahaba kasi yung pangalan. Meron daw siya good relationship with the Tang Dynasty from China before. So, siguro may support siya nakukuha from the Tang emperors or kung ano man sa China. So, baka siguro natulungan sila na mag-build itong station na to. Tapos mostly daw ng architecture dito merong Chinese influence. Ayan, sobrang chill lang din, no? Sobrang laid back lang din ng area. Alam mo yung Fukuoka, di ba sinabi ko nga last time, hindi siya love at first sight sa akin. Kumbaga para siyang it grows more on me every day. Parang siguro nung first day ko kasi dito nag-expect ako na parang Osaka vibe, Tokyo vibe, pero Fukuoka it has a different vibe eh. Na parang anong una sabi ko parang iba, parang may kulang. But every day it grows more on me. Na yun talaga yung charm niya eh. Charm niya talaga yung ganyan eh, yung tahimik lang. Kahit mga touristy spot, ganyan lang talaga, no? Para siyang love na hindi ni-rush. Alam mo yun? Hindi ko siya agad-agad na love. Yung first day ko, parang hindi ko pa siya super love. Parang siya yung tipo ng pagmamahal na hindi ni-rush. Parang it took time, get to know the place more, getting to know each other stage. Tapos nung mas nakilala mo na siya, mas doon mo na nasabi na, ay, gusto ko siya. Ay, love ko pala siya. Yun eh. So guys, dito meron daw dito famous na Omegai Mochi. So sabi ng tour guide namin, meron daw dito kinakain na it's called Omegai Mochi. If you eat daw, makakapasa ka sa exam mo. At hindi ka lang basta-basta makakapasa. Mataas yung rating or yung grade na makukuha mo. So i-try, i-test nyo guys. For example, may paparating kayo na exam. Tapos, kainin nyo yung Omegai Mochi and prove natin kung totoo yung sinasabi ng tour guide. Kung mataas yung nakuha nyo. Kung hindi mataas yung nakuha nyo, ibig sabihin, hindi kayo nag-aral. Kahit isang bundle naman siguro ng mochi yung kainin mo. Kahit isang planggana mag-mochi ka everyday. Kung hindi ka naman mag-aaral, bakit hindi ka siguro, ano na nyo rin, samahan nyo rin ng aral guys ha. Huwag tayong umasa sa mochi-mochi, sa pagpunta-punta sa Dazaifu. Tapos wala ka namang aral din. Huwag mong iasa sa tour guide kahit sabihin mo nagbayad ka ng mga 2,000 dito pero hindi ka naman nag-aaral, wala pa rin ha. Samahan mo ng aral plus tour plus mochi. Ayan, top 1 ka na. Sa Dazaifu area meron din kakaiba na design na Starbucks. Ayan ako makikita nyo. Ayan, yung mga paano si Mayor pakahoy no. Aesthetic with nga. Selfie tayo. Medyo late ko na naabutan yung sinasabi ng tour guide. Pero ang last ko lang naabutan, sabi niya, if yata kakain ka dito sa Starbucks, isa rin daw sa mga pinapaniwalaan nila na pag kumain ka dito sa Starbucks na to, makakapasa ka at magkakaroon ka ng high score. But again, kahit kainan mo lahat dito, nandun pa rin tayo sa kahit kainan mo lahat ng yan. Yan, kainan mo isa-isa yung restaurant dito, te. Kung hindi ka mag-aaral, wala pa rin siguro. So yun guys, dito rin sa may Dazaifu Shrine. So, meron dalawang bridges. So, pinaniniwalaan ulit nila that if you pass through the 2 bridges, you will also pass your exams. So, basically, everything na nandito, pinaniniwalaan nila na makakapass ka ng exam or high score. So, lahat bridge, kakainin mo, like in Starbucks, everything. Baka siguro pag tinatch mo yung phone. Uy, pag tinatch mo yung phone magiging ano ka rin. Tara, mag-pass through tayo sa bridge. Baka naman, ito naman, baka makapass ako sa mga exam sa life, no? Mga pagsubok sa buhay. Sige, pass natin. Mga pagsubok sa temptations ng pag-ibig at career. Charot. Let's go. Pero kung mag-take kayo ng exam, wala namang masama sa paniniwala, no? Minsan kasi, what we believe, we become. Ang ganda nun. What we believe we become, di ba? Ayan. Pass to the bridge. Okay. First bridge finished. One more. Kaya pa. Marami palang tao pag nandito na sa loob ng shrine. Oh. Medyo touristy na sa area na to.
Guys, napasa na natin yung 2 bridges na lagpasan natin. Ito na siguro yung shrine. I think this is it, Pansit. Let's go. Tara, wala namang masama na mag-pray tayo for ano kayang exam. Meron ba ako yung mga pamangkin ko na lang na nag-aaral. I will just pray for them na lang. Yun guys, nasa main door na tayo. Hala, may mga naglakad. Sabi kasi ng tour guide namin, yung parang sa center, that's the door for the gods. So pag papasok ka daw dito, dapat dito ka lang sa mga gilid. Hala ate, sabi ng tour guide namin, bawal papasok dyan. Ay, ayan, na-realize yata nila. So dito ka papasok sa gilid, sa right or sa left. Sa right tayo para tama, hindi mali. So yan, ito na yung shrine guys. Kung makikita nyo, no, yung design niya parang may forest siya. Ayan, no. No, yung bubong niya parang merong forest. Ang cute. Kasi yung gods of research and learning, naniniwala siya kasi marami daw siyang natutunan from like Chinese culture. So sa China kasi yung sky, earth, nature and people are one. So parang ini-embody ng shrine na to yung composition ng earth yung ano, no, lupa, sky, people, and ano yung isang sinabi ko? Yung isang sinabi ko, nakalimutan ko na. So dito kayo magpi-pray guys if ever meron kayong mga exams na paparating. So paano ba mag-pray dito? Umaambon na. Ayun, no. Tingnan natin kung paano nila gagawin. Maghuhulog ka ng barya. Maghuhulog ka ng barya guys as magdadasal-dasal ka. Or you can also stay there. Ayun, no. Pwede sapatos doon. Madudumihan, no. Pero pwede rin kayo mag-pray dyan. Ayun, no, naghuhulog sila ng barya. Tignan natin kung paano nila gagawin. Nagkaklap. Naghuhulog sila ng barya. As magkaklap sila, no. Dalawa. Magkaklap sila ng dalawa. 1, 2. Tapos magpipray. So pwede nyo siyang gawin kung may mga exams kayo na maghulog ka rin ng barya. Sige, maghulog nga din ako. May nagpapatunog. Ay, natapos na kuya. Hindi ko pa na-videohan. Pero pinatunog niya yung tambol. Guys, may mga souvenir shops din sila dito. Ano yan? If ever gusto niyo bumili ng mga souvenirs. Hindi ko alam kung ano yung mga yan guys. Yan, may mga lapis. Ay, ito may mga lapis. Siguro pwede nyo itong gamitin. For example, magtitake kayo ng exam. Tapos ito yung gagamitin nyo, no? Pwede. Biglang bumuhos yung ulan, guys. Wala tayong payong. Yan, umuulan na. Malakas na yung ulan, guys. Pero I have to keep moving kasi baka hindi ako umabot sa bus on time. 1 hour lang kasi binigay sa amin dito sa Dazaifu. Pero if you have more time, if naka-DIY kayo, siguro kahit mga 2 to 3 hours sa shrine, tapos kain-kain kayo ng mga mochi doon or kumain kayo ng kung anik-anik. Nakapayong na lahat to. Wala kang payong. Hala! Nakamerahan ko pa si Kuya. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Nadulas siya. Okay, bumili na tayo ng payong. 550 yen or mga 200 pesos. Kailangan na natin ng payong kasi ang lakas na talaga ng ulan. Hindi na siya parang kayang itiisin. Malakas na siya. So tara, let's go back to the bus station or bus stop. Ayan guys, bili tayo ng mochi. Kasi pagkakain doon ng mochi, di ba makakapasa sa exam. So ang isa is 150 yen. Pag ito nakaset naman, 900 yen. 246 yun. Bumili tayo ng mochi. Super init nga lang. Para siyang giniling na rice itong ito. Tapos meron siyang parang red bean paste yata yan, no? Masarap kaso sobrang init. Matamis. Kasi itong white wala masyadong lasa. So yung tamis nang gagaling dun sa palaman. Makakapasa na tayo sa mga exam natin, mga pagsubok sa buhay. Let's go.
Guys, we arrived na here sa ating next stop, Yufuen. So wala na tayo sa Fukuoka Prefecture, nandito na tayo sa Oita Prefecture. Tapos ito, Yufuen Village. Nandito yung parang mga fairy tale village, nakikita ko na to sa social media. Parang floral village na parang mga hobbiton, hobbit, ganun. Lakad-lakad tayo. Ayan na, may mga shops, cute shops. So yan, sunod daw muna natin yung tour guide. Dito niya kami unang pinapunta para may mga coin fish. Yan, cute, ang dami nila oh. Parang sa kinainan namin sa Pattaya, may mga ganyan, koi fish. Ay, pinapakain nila kaya amana. Sabi ng tour guide namin, isa sa mga famous daw dito is yung Yufuen fried chicken. So must try daw ang fried chicken dito kasi very famous daw siya sa buong Japan. Yan yata, chicken tempura. Pwede nyo raw daw siya partneran ng beer or colas, ganun. So 2 hours naman kami dito, pero sundan daw muna namin yung tour guide. Mag-explain siya or may mga i-introduce siya mga shops sa amin. Tapos after that, free time na. Parang hindi kasama yung lunch sa tour na to, so kanya-kanya kami ng lunch. Baka mag-fried chicken na lang kasi yun yung nire-recommend ng tour guide namin. Yan, may mga matcha shops sila dito. Oh, parang sarap. Ay, green tea pala. Kala ko matcha. Ay, tama, matcha leaves. Ang chill lang din dito sa Yufuen, no? Ang gaganda ng mga pinupuntahan ng tour na to. In fairness, gusto ko. Kasi sobrang chill lang. So, yan, may store na in-introduce yung tour guide namin. I think this is a souvenir shop. It's called yan, Mokomi no Mori. So siguro kung gusto niyo ng mga souvenirs, ayan, pwede kayong daw bumili dito. Ay, cutesy. Cute area. Oh, ito yung parang sinasabi niya na, ayan, placenta extract. Parang horse oil. Placenta extract yung gusto niyo ng mga skincare products, I think. Ayan. Horse placenta. Ganyan yung itsura niya. Oh. Parang cream. Okay. Ayan. Ayan. Parang mga local, ano ba to? Patrick yung pangalan eh. Patrick. No. Patrick. Tapos ito naman si SpongeBob. Tsari. Wali. Ayan. Ganito yung price guys. If ever interested kayo bumili. Ayan yung presyo. Tapos guys, I decided na humiwalay na lang muna dun sa tour group kasi sayang kasi yung time, like minsan kasi mayroon silang itinerary na pupunta sa mga souvenir shops, mga ganun. Parang wala naman akong balak bumili ng mga souvenir shops. So sabi ko parang explore na lang kasi nagsabi na naman sila ng time na 1:30 babalik dito sa parking, sa bus. Ay alam ko na naman yung parking. So explore na lang natin on our own para din may freedom tayo, no. So gusto ko pumunta sa may Hobbiton, yung parang floral village. Ayan, may mga cute stores lang dito. Snoopy Village. Guys, maraming tao ngayon kasi ano yung Sunday. I think medyo famous din itong Yufuen Village. Ayan, ang dami nakapila. Anong pinipilahan nila? Mushroom? Pumipila sila sa parang mushroom. Ayan, popular. I have to be popular. Makit lang na, makit lang din dito sa Yufuen. Ay, ito yung sabi niyang tour guide namin, famous daw ang fried chicken. So, ano, mag-chicken ba tayo? May iba-ibang flavors. 450 yan yung isang stick, ganun. Ay guys, dito sa Yufuen Floral Village. Para siyang fairy tale village daw, no? Pero sa dami ng tao, hindi natin sure kung magiging fairy tale pa siya. Ang daming tao today. Weekend kasi ngayon eh, Sunday. Ayan na yung mga cute houses. Yung mga maliliit-liit lang ganyan. No? Tapos mga shops yan. Kunyari nasa loob tayo ng fairy tale. Sino ako? Si Aladdin. Or si Jasmine na lang. Pero mas bagay akong Jasmine. Aladdin with the sky.
Ang hirap kumanta, ang daming tao. Oh, the sky is a sky, is a sea, it calls me. Charing. Niyak. No one knows. It's a sky, it's a sky, it's a sea, it calls me. Nawawala tuloy ako sa tono dahil nahihiya ako. Pero kung hindi ako nahiya guys, alam niyo namang naabot ko dapat yun, di ba? Naabot ko dapat yung high pitch. Yan ang mga cute shops lang guys. The Hideout. Check na natin yung mga ano nila dito paninda. Ang daming tao, ang hirap sumingit. Ay, may mga ref magnet. Kailangan ko ng ref magnet para sa nanay ko. 550 yan ang ref magnet guys. May mga ano din, vintage cars. 990 yan. Ayan. Mga cute stuff lang. May mga bags din sila. Wallet. Malang wallet, 15,400. Ang cute nito guys, oh, Harry Potter na mug. Gusto, platform 9 3/4. Di ba ito yung papuntang Hogwarts? So if you're a Potterhead, ayan. Kasi mga ganyan yung presyo, 1,848 guys. Bibilang ko yung pamangkin ko kasi mahilig siya sa Tomica. Every time pupunta ako sa ibang bansa, dapat meron siyang Tomica. Kinokompleto niya yung collections na yan. Pero I think ito yung bibilhin ko kasi baka Japan exclusive. Char, itong si Mario, tsaka ito, nanonood din siya ng Tom and Jerry. 880, yung mahal pala. Magkano yun? 880, 88. Mga 300, 400, ganun. Ang isa. Dalawa bibilhin ko. May mga animals na pinapakain nila. Oh. Ano bang carrots? Nagpapakain sila ng carrots. Parang gusto ko rin kumain ng carrots kung ganyan naman yung nagpapakain. Charing. Dito. No? Ayan, pwede ka magpakain ng carrots guys. So, ayan guys, merong mga shops dito na parang, ay sorry, mga ano lang, kitty para ka nasa ano, McWeefer Noddy, yung mga palabas ng kabataan natin. Ano ba yung kalabas ng mga kabataan natin? Daimos, charing. Hindi Daimos, mga Noddy, di ba, mga Noddy, or yung mga Snow White. Tama ba? Snow White ba to? Yung mga Little Red Riding Hood, parang mga ganun yung ano niya, peg niya. Mga sila Sarah, ang munting prinsesa, ganun. Bakit yung mga anime ko pang babae, dapat yung mga Slam Dunk, or Ghost Fighter, or Dragon Ball Z. Pokemon na lang para medyo pwedeng pang babae, pwedeng pang lalaki, or Naruto, ganun. Yung guys, parang honesty shop pala siya. Maglalagay ka lang dito ng 100 yen, tapos kukuha ka ng ipapakain. Tara, magpakain tayo. Hi! Maliliit yung hindi nakakakain. Doon tayo sa mga maliliit. Cutie. Wag naman ikaw yung iba naman. Sino pa yung iba? Yung maliit. Tapos ka na eh. Sino pang hindi? Ikaw na. So yun guys, i-try na natin yung chicken kasi masarap daw yung chicken, no? Ito, 480, merong 450. Ayan yung chicken niya, oh. So yun guys, i-try na natin yung Yufuin fried chicken. Pinili ko lang yung number 1 nila kasi meron sila mga number doon. May number 1 bestseller yata. So ito yung pinili ko number 1. So parang chicken karaage na may sauce. May sauce. Let's go! Harap. Perfect lang yung kanyang ano yung sa outer layer. Hindi siya masyadong maarina, maraming karne. Although may crunch din. Oh, may tao pala. Kasi yung sauce medyo parang vinegar or parang patis, ganun ba yan? So good. Parang gusto ko ng kanin. Juicy. Sarap. Nakakatawa guys kasi kung saan ako bumili ng chicken, yung ito sa likod ko ito, yan. Ito. Ayan yung mga ka-tour mates ko na sumama sa tour guide namin.
Diyan din pala sila dinala ng tour guide namin. Hindi ni mention ni tour guide na dito kayong bumili. May mention siya kanina ng isang fried chicken. Pero dito ako bumili. Dito rin pala sila bumibili. Pwede kayong sumama sa kanya. Or pwede rin namang you can explore on your own. Mas gusto ko lang na may freedom ako. So, ayan. Nag-explore na lang ako. Pero nakikita-kita ko lang naman sila kasi maliit lang naman tong village na to. Parang may isa pa akong gustong i-try guys. Itong crab stick. Nakikita ko mukhang masarap eh. Magkano to? 500 yen. So mga 200 pesos yung isa. Bibili tayo ng isa. Crab sticks. 1. Ay, may pila ba? 1 yan. 500. Okay. Guys, next food. Crab stick. 500 yen. So mga 200 pesos. Medyo mahal pero laban. Wala ba tong stick? Kakamayin ko lang. Ay, wait lang. May stick lang. Yun guys, kumuha ako ng chopstick. May chopstick pa lang. Let's go. Eat it. Ang laki ng crab oh. Ang taba. Tignan mo yung laman guys. Grabe, ang laki siguro ng crab na to no. Pero mahal. Ang sarap. Ganito pala yung mga crab na sobrang lalaki no. Parang yung galamay niya lang. Tignan nyo yung texture ng kanyang laman. Ang sarap, B. Ang mahal lang. Pero doon na lang tayo sa positive side. Sa silver lining, masarap. Tapos pinalagyan ni Kuya ng mayonnaise tsaka parang chili powder. Ang bilis maubos. Hindi nakakabusog. Pero for the foodie, para matry lang natin marami. Love it. Bitin. So may mga bundok din pala dun, no? Sabi ng tour guide namin marami daw volcano yata yun. Sorry. Gawa-gawa. Para kasing may abo-abo, no? Marami daw volcano sa area na to, eh. Takoyaki. Parang gusto ko naman ng dessert. Saan kaya sila nakabili ng ice cream? Floral Village, yung pinuntahan natin kanina, parang fairy tale village. Super late niya lang pala in person. I was expecting na sobrang laki niya. Pero pag lumabas kayo dun sa village, marami pa palang mga ganito. Marami pang mga areas na may mga shops. Marami nagbi-beer, oh. Beer. Pero parang gusto ko ng dessert. May mga orange. Ano yan, oh? Gifu in Floral Village. Diyan tayo nang galing. Tayo ng ice cream for dessert. Coffee plus vanilla. 450 yen or 180 pesos. Let's try it. Vanilla muna. Coffee. Ay, fuck, mahuhulog. Mahuhulog pa sa pag-iinerte ko. Ang sarap ng kape. Mahilig kasi ako sa kape, no? So gusto ko yung ganitong lasa. Huwag lang kayo mag-focus dun sa may Floral Village. Lakarin nyo pa to. Kaya ayaw kong sumama dun sa tour guide kasi gusto ko mas marami akong malakad. Mas marami akong mapuntahan. So mas gusto ko mag-explore on my own. Ayun o. Mas marami pa palang areas dun. Ayun o. Marami pa palang tindahan dito eh. Siguro itong mga naka-DIY lang. Kasi parang ang dami nilang time eh. No? Para maglakad hanggang dito. Ay, malawak pa pala to. Akala ko dun lang sa may Floral Village sa banda. Pero lakarin pang haba pa pala na, no? Hanggang dun pa. Yung cellphone ni Kuya, oh. Kung sa Quiapo, wala. Kung sa Philippines na lang. Wala na yan, Kuya. Nadukot ka na. Meron pa pala ditong lake, oh. Malapit lang sa parking ng bus namin. Diniro-diretso ko ba dito sa parang mga kagubatan lang. May lake pala, oh. Cutie. Switzerland. Okay, next stop naman, nandito tayo sa may Beppu Ropeway. So this is an optional activity, no, hindi siya kasama sa binayaran sa tour. So nag-extra avail lang kami. So kapag more than 15 yung mag-avail, 1,700 won. Pag less than 1,800 won. 100 lang naman yung difference.
Yung iba nag-avail pero yung konti hindi nag-avail. Pag hindi kayo mag-avail kasi hindi naman compulsory, pwede kayo maglakad-lakad around the area na lang. So ito yung station. You can just walk around the area dyan kasi yung magmuni-muni. Medyo foggy lang today. Ayan. Pero kami magki-cable car kami doon. Ayan. Yun yata sa taas. Foggy. Ayan guys. Pero sobrang foggy. So wala sa'yo makita. Guys, sumakay kami ng ropeway or yung parang gondola, cable car. Pero wala kami nakita kasi puro fog lang. Super foggy today. So tama yung desisyon ng mga nagpaiwan. Yung mga nagpaiwan, feeling ko mas na-enjoy pa nila doon sa baba. Tapos kain-kain na lang sila. Yung 1,700 yen nila. Pinangkain na lang nila na masarap na. It's okay. At least gusto ko lang talaga siya masakyan kasi nandito na rin naman ako. So sakyan ko na lang din. Pero puro fog lang talaga. Tara try natin lumabas. Wala kaming nakitang view doon sa cable car. So guys, ito yung parang tok-tok. Foggy lang din. Parang sa sapa na nagsapa kami. Ganito lang din nakikita namin fog. Ito may mapa naman sila. Ayan, screenshot nyo na lang. Mapa. And guys, merong hiking trail dito. Pwede kayong umakyat. Yung mga iba umakyat sila. Pero nabasa ko kasi 15 minutes. 15 minutes yung papunta. Or baka mas mabilis na pababa, no? However, kasi parang mga less than 30 minutes lang kami dito eh. So kung akyatin mo 15, tas 15, baka hindi ako umabot. Kasi 3 PM daw bababa yung cable car. Meron pa namang 4 PM pero hindi ka naantayin ng tour guide siguro. Kasi pupunta pa tayo sa, yung last stop is yung hot spring. Yung Beppu Hot Spring. So hindi na siguro ako mag-hike doon kasi baka malayo. May nakasulat dito guys, oh. In order to avoid deer, we close the gate after the operation of the ropeway. So may mga deers pala dito. Yung vibe niya parang ganyan, parang wild forest. So baka may mga deer pala dito tayo makasalubong. Anong sasabihin natin pag nakasalubong tayo ng deer? Dear Ate Charo, naglalakad-lakad ako sa Beppu Ropeway nang biglang makasalubong ko yung opang para sa akin. Ha! At doon na po nagsimula ang napakagandang samahan. Dear Ate, ito ano ko, natatakot ako, parang biglang may deer na susulpot tuloy. Asa matapang na tao, ako lang po yung naglakas ng loob na pumunta dito. Dito ako pumunta sa may deer path. Yung hindi pinuntahan ng lahat. Gusto ko yung ganun, ako lang na iba. Pabida. Dear Ate Charo, na-inlove po ako sa isang deer. At willing po ako magbago para sa kanya. Nagpakabit na po ako ng mga radars. At ramdam na mga radars ko kung gaano niya ako kamahal. Pero naghiwalay kami dahil may nahalap siyang ibang deer. Nadiscover ko dahil ang tawagan daw nila is deerling. Deerling, tumawa kayo kahit wala. Deerling. So yun, actually guys, wala talaga tayong makita na puro lang fog. Ayan. But basically ganyan naman yung tuktok niya. Ayan. And the foggy. Pinaparing nila yung bell guys. So ayan, paring na lang natin. This is our last stop, the Beppu Hot Spring, or they call it the Stone Hell. Yes, kasama na sa tour na may binigay na ticket yung tour guide namin. And then sa area din na to, pwede kaming mag foot bath doon sa mga hot spring, and then may libre doon na parang egg na niluto doon sa hot spring. So and then local Japanese soft drinks daw kasama siya. So yes, excited naman tayong matikman yung mga yon. Matatapos na yung tour natin, umuulan pa rin. Ayan yung mga hot spring guys, pero sobrang init siguro ba kasi na may harang. Ayun, parang kubo-kulo pa no? Ay grabe ang init, 100 degrees Celsius pala to, oh. Stone Hell.
Wow. Amazing. Guys, meron lang siyang konting amoy pero not too bad naman. Hindi naman yung parang OA na pangit na amoy. Siyempre yung amoy lang ng sulfur, no? Yan, meron may nagma-magic show sa harap. Oh! Yan yung hot spring. Pero I think hindi dito yung foot bath. Kasi super init yata yung area na to. Baka masunog yung katawan natin dito. So dun tayo sa area na mas kaya. May tao guys, ang dami nangyayari. But basically ito na yung itlog na niluto yata nila sa hot spring. Tapos may local soda. And towel kasi para sa foot bath. Kainin muna natin. Ang ingay, ang daming nangyayari. Parang iba yung kulay brown egg. Kakaiba yung lasa niya, no? Parang may tsaa. Ano ba yan? Yung egg, yung ano niya, oh. Egg na may kakaibang lasa. Parang tea. Local soda. Hata. Tama ba yung ginawa ko sa live? Wait lang din. Ito nila ginagawa, diba ito yung takip? I-push nila daw. Ay, matatanggal mo siya. Ito kasi nakasarado siya eh. Ilalagay mo siya ng ganon. Natutulog. Ganon. Igaganon mo siya. Na yung soda, guys. Tamis. Naiinom ko yung ano. Ay. Parang siyang Sprite. Cheers. Hey guys, ito try na natin yung hot spring. So magtatanggal ng sapatos. So, ito ba ako doon? Can I sit here? Thank you. Puso natin dyan. Punas na tayo. Sobrang daming tao ngayon kasi Sunday. So siguro lahat nandito. Kaya medyo ano din, siksikan din dito sa pero for the experience, good. Ayun guys, that is the end of our tour for today, no? Grabe yung Kyushu region talaga. Very countryside lang siya, no? Very laid back. So if you also want to experience yung medyo ganitong vibe dito sa Fukuoka, I recommend that you also do this tour, no? You can book that on Klook and use my discount code Marvin sa Mako Klook. Sobrang laid back lang ng Fukuoka. So it's different from Tokyo, from Osaka, no? Super countryside. Kahit big city ang Fukuoka, mararamdaman mo pa rin na parang laid back, parang countryside. So ayun, if you also want to experience Fukuoka, sabi ko nga hindi ko agad-agad na love yung Fukuoka, pero it took time, and habang everyday na nag-spend ako dito, mas nalalove ko ang Fukuoka at mas nagugustuhan ko yung laid back niyang atmosphere, no? So, maraming salamat guys sa pagsama sa akin today, and I'll see you again on the next one. Bye! Dear Ate Charo, nainlove po ako sa isang deer at willing po ako magbago para sa kanya.